Magandang araw mga kaibigan. Ito, may panibagong pasabog na naman si Fair Lady Maharlika. Pinaka una niyang pasabog yung narcolist ng PIDEA na kung saan nandun si Bongbong Marcos Jr. Tatlong dokumento ang kanyang inilabas na pinasinungalingan naman ng PIDEA na fake daw, generated ng artificial intelligence. Kaya lang, nasa taong bayan na yan kung sino ang paniniwalaan. Okay, ito. Sa latest vlog niya, tungkol naman sa drug test ni candidate Bongbong Marcos nung bago mag-eleksyon noong 2022. Ito, mayroong paliwanag si Maharlika na lumalabas, sabi niya is parang dinoktor ang drug test ni Bongbong Marcos Jr. So ano ang kanyang basihan? Bakit nag-test? Bakit dinoktor yung drug test? Ito, pakinggan natin yung napakagandang paliwanag. Napakagaling na investigador itong si Fair Lady Maharlika. Pakinggan muna natin siya at mamaya magbigay ako ng aking comment and reaction. Bonggang-bongga at kinumpare ko sa pulburon test niya kay Sara at kay Relianes. Okay. Tignan natin, di ba, nung November 22, okay? November 22, 2021, di ba, inilabas ang resulta ni ang pulburon test ni Coting. At pasikreto niya iyon, pasikreto siya na pumunta sa St. Luke's ba? Hindi natin alam kung pumunta ba siya, pinadala ba niya yung kanyang urine sample. You know what? Hindi ko to nasalansan, of course. Ako ay supporter niya, ba't ko sasalansanin nung time na yon? So wala akong ginawa, kundi papuri ng papuri. Pero dahil lumabas na nga ito, mga kababayan, etong tawag dito, papel, okay? Yung pinakita ko sa inyo from the PDEA in 2012, mga kababayan, binalikan ko ang report. So, nung binalikan ko, yung test result ni Coting, yung pulburon test niya, ito yun, may copy available naman yan, di ba? Tinignan ko, inisa-isa ko yan palangga. Inisa-isa ko. So, ang date niyan, dito kayo mag-focus, mga kababayan. Dito kayo mag-focus sa transaction date time. Umpisan muna natin, sabihin na naman ni Lason is AI na naman to. Okay, ayan, si Coting, di ba? Alam niyo yan, di ba? Very famous naman yan na papel na inilabas nila. So, inisa-isa natin yan palangga. Okay? Yung kanyang pangalan, nandiyan dyan, yung kanyang birthday, edad. Dito ako na alarma. Okay? Dito tayo na alarma sa, yan yung transaction date. Listen to that. See? The Arbor and Vineyard Park of Bremerton are the best choices for assisted living and memory care because we deliver quality Okay, kung babasahin dito, transaction date time, okay, 11/22/2021, 12:15 ng hapon. Pansinin nyo, okay, report date time, 11/22/2021, 12:17:54. So, almost mahigit lang siya ng, what? 2 minuto. Okay? 2 minuto. So, when you say, sa medical term, you know that, mga palangga, di ba? Pagdating dito sa pagkukuha ng specimen, ibig sabihin, yung transaction date from the time na kinolect itong specimen. Di ba? From the time na kinolekta yung specimen, ang oras ay alas 12:15, mga palangga. Okay. Alas 12:15 ng hapon, kinuha itong, itong result na ito. Ngayon, mga kababayan, 12:15. Tapos ng 12:17 ay natapos na. Natapos na, mga palangga. Ganon ba kabilis? Okay, collect tayo ng specimen, i-encode mo yung data, yung information niya, lahat. Diba? Lahat yun may proseso. Yung pagkuha
kumuha ng test. So, 2 minutes lang. Tapos na kaagad, may result. So, ano yun? Pagbigay, syempre, yung doktor niyan or medtech o whoever the person na nag-test sa kanya, hindi naman yan ng ganun ka. Dapat 2 minutes, tapos na. Siyempre, may collection of data and specimen nga. So, umabot lang ito mga palangga ng 2 minuto. 2 minutes from the collection of the urine ni Kuting. Di ba? Urine. Ang tanong, umihi ba si Kuting? Na-discuss na natin doon. Pinapasok ba siya doon sa clinic na yon, sa St. Luke's, na walang intervention? Or, actually, maraming possibility na iisip ko. Pwedeng kumuha, kasi mahilig naman sa sachet ng pulburon, pwede may dala siya ng plastic ng ice candy na nakalagay yung ihi, kunyari, ni kung sino man, ihi ng kapitbahay niya, nakalagay dito, tapos ibuhos niya doon sa container kung saan yung nilalagyan ng specimen. Pwedeng ganun. Pero, mga palangga, maraming possibility. Pero 2 minutes lang, nung time na yun, hindi na-overlook natin lahat yun. Kayo mga dilawan na-overlook nyo, wala yatang nag-discuss about it. But ganun pa man, compare natin si Inday at yung kay Trillanes. Okay, ito ha, mga palangga, ayan yan kay Kuting yan, hindi yan AI. Nasabi na ng Pilason AI. So, kinuha ko yung kay Inday. Okay? Ito si Inday. Si Inday ay, anong date to? Test kit din yung method ng testing niya. This is 2021. Magkasunod lang pala sila ni Kuting. Okay, this is Inday. This is Inday. Okay? Yan yung kay Inday. So, kay Inday, transaction date niya is 11/24. Ito niya. November 24, 2021. Ang transaction date ni Inday ay 10:58 a.m. O, sinumiti niya yung, yung specimen niya, urine. Okay? Report date, okay. Umabot pa, wait. Dali. Lumabo ang hitad. Okay? Umabot na ilang oras yan palangga. So, 10:58. No, the same day, 11. O, ilang oras yan? 12, 1, 2, 3. So, mahigit 4 na oras. Mahigit siyang 4 na oras. Pero bakit kay Kuting 2 minutes lang? Bakit 2 minutes lang ang result ni Kuting from that? Okay, stop ko muna dyan. So, ako ilang beses na akong nagpa-drug test. Kailangan yan sa amin nung nasa active service pa ako. Imposible yung 2 minutes lang pag-submit mo ng sample, after 2 minutes, mayroon ng resulta. Nako, imposible. Kayo, kung sino sa inyo ang nakasubok ng magpa-drug test. Ako, last year, nagpa-drug test lang ako para sa LTAP, License to Own and Possess a Firearm. Naghintay ako mga more than 2 hours bago lumabas yung, hindi, 3 hours pala. So, tama yung ikinompare na result ni BP Inday Sara, halos 4 hours. Maalala ko, last year, nagpa-drug test ako, 4 hours nga. 3 to 4 hours. Yun ang normal. Eh bakit ito, napakagaling si Marlica, bakit 2 minutes lang, resulta kagad? Nako, kailangan ng matinding kuha na naman ito. Ano na naman kaya ang i-counter ng PDEA kay Marlica? Ay, nako. So, once and for all, para matapos na ang issue na ito, sana ang inaakusahan magpa-drug test na lang yung public o yung supervise. Hindi yung artificial intelligence, kung ano-ano, hindi mo maiwasan ang taong bayan na magduda. Kasi nga, imposible. May nabasa akong comments na
sa vlog ni Maharlika. Sabi niya, meron siyang drug test facility para sa mga kumukuha ng driver's license. Sabi niya, napaka-imposible ang 2 minutes time lang na may resulta kaagad. Sabi ng nagmay-ari ng drug test facility. So ako, nasubukan ko na 3 to 4 hours ang average time bago mo makuha ang resulta. So ito, dapat sagutin na naman ng PDEA o Malacanang. Anyway, salamat sa mga ganitong pagbubulgar ni Maharlika. May nagsasabi na fake daw yung mga peke, yung kanyang mga revelasyon. Lang may mga taong naniniwala din. Ito na po yung battle of public perception or public opinion. So, ang katotohanan mananaig. Ang liwanag, yan ang mananaig over sa kadiliman. Mabuhay ka, Fair Lady Maharlika.